Isang malaking balita itong kay Pokis, 'no? Pero ito pangalawa, malaking balita rin itong press con, ni Chavit. Tatandaan natin, ah, may history 'to si Chavit 'pag ito'y nagsalita, bumabagsak ang gobyerno. Titingnan natin, wala tayo, hindi natin sinasabing pabagsakin ang gobyerno, pero meron siyang binanggit dito. Oo, tingnan niyo pong mabuti. Pamuno ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. Ayan, maniwanag, si Singson may sabi, at ako'y sumasang-ayon kay Singson. Ako'y naniniwala. Si Bongbong Marcos mastermind. Mangyayari ba 'tong mga 'to? Nang hindi alam ni Bongbong Marcos? Yung iba sinasabi, to the very least, may alam si Bongbong Marcos. Ako'y masang-ayon ako kay Chavit. Hindi lang sa may alam. Kasabwat po dito si Bongbong Marcos. Bakit? Ito ipapatunayan natin. At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Yeah. Malupit tong binanggit niya. Oo, tinaningan. May taning na po ang buhay ni Bongbong Marcos. Wala na siyang ligtas. At sa sobrang laki nito, ibig sabihin dito ni Chavit, nabaon na. Hinukay na ni Bongbong Marcos yung sarili niyang hukay. Kahit subukin niya pang makipag-areglo sa mga Duterte, makipag-areglo sa taong bayan, hindi na. Ang kakahantungan lang ni Bongbong Marcos ay pag-aaresto sa kanya ng pulis. Not even yung mapatalsik si Bongbong Marcos. Ito po sinasabi ni Chavit. Hindi lang pagpapatalsik kay Bongbong Marcos. Bagkus, may taning na. May taning na ang buhay ni Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Napakalaki nitong ginawa ni Bongbong. Magkakasakit siyang talaga rito. Pagsamahin mo pa, adik ka. Adik ka na, tapos aarestuhin ka pa. Hindi lang pagbaba, ang ibig sabihin dito ni Chavit, aarestuhin. Baka masaktan ka pa, sumuko ka na sa pulis at sa sundalo. Wala na tong dulo. Iyan na po ang fate ni Bongbong Marcos. O isipin mo, adik ka na, madidepress ka pa, maaaresto ka pa. Susunod to sa yapak ng tatay niya. Nung binitbit sila sa Hawaii, namatay na yung tatay niya. 'Di ba? Ganito rin ang kalalabasan. Kaya sinasabi rito, ako'y naniniwala, ay hindi na magtatagal 'to si Bongbong Marcos. Hindi ko po sinasabi na gusto ko siyang mamatay. Inuulit ko. Pero with his situation, depression and drugs, naku, deadly po yan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act sa kabila ng irregularities umano nito kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. Ayan, di ba? Diyan pumutok yung blank items. Kasabwat yan. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong mabait kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Yan, napansin nyo yan? Di ba si Bongbong Marcos laging wala? Puro si Claire lang. Di ba pansin-pansin? Ito, very obvious. Nung pagbagsak ng rating na, bigla siyang labas ng labas. Ang problema, scripted naman. Controlled environment. Bakla pa rin. Bakla itong mama na ito. Duwag ito. Duwag humarap sa media. Anong sinabi ni Claire noon? Haharap siya sa media. Hindi humaharap. Haharap lang, pipili ng isa i-interviewin. Hindi ganoon.
Ang layo nito kay PRRD. Si PRRD inaharap ang tao. Consistently inaharap ang tao, ini-interview. Hindi siya nagtatago sa palda ng babae. Hindi nagtatago sa palda ng tagapagsalita. Siya mismo. Pero kita nyo, ang inaayos ni Bongbong Marcos, imahe. Hindi na po maniniwala ang tao sa ganyan. Kaya nga sabi ko, kusang babagsak to itong gobyerno ni Bongbong Marcos eh. Tatandaan nyo, pag sagad na, wala nang tiwala ang taong bayan. Kahit anong sabihin ni Bongbong Marcos, magko-collapse ang gobyerno ng kusa. Dahil kahit tahimik ang sundalo, kahit tahimik ang pulis, pag nawalan na ang taong bayan ng tiwala sa liderato, babagsak ang ekonomiya. Even yung mga pulis at sundalo, pamilya nila magugutom na. Babagsak. Maniwala po kayo, babagsak ang ekonomiya natin. Yun lang ang masakit. Bago bumagsak yung gobyerno ni Bongbong Marcos, sad-sad na po tayo. Pero mangyayari yan. Dahil nakikita natin wala nang tiwala ang taong bayan. Wala nang investor. Yung dollar, pataas na naman. Bumaba lang saglit, napansin ninyo kasi December, pumapasok yung remittance nyo mga OFW. Pero back to normal na tayo. Ano mangyayari? Tingnan nyo. First Monday, unang pasok pa lang, bulusok na naman, taas na naman ng dolyar. Problema yan. Babagsak talaga ekonomiya natin. Unahan lang yan. Mamamatay ang taong bayan. O ito unang mamamatay. Makukukunin ito eh. O, hindi po tayo nagbibintang ha. Pero tatandaan natin. Makapangyarihan din ng Panginoon. Hindi niya na mahahayaang maubos ang Pilipino dahil sa pagnanakaw ng mga animal na to. Si Singson, na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 SONA raw nito, ifinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ibinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit Ito sinasabi ni Chavit, no? Pinagmalaki niya yung flood control. Tapos, nung siningil siya ng nature, ng bagyo, nagbaha, yung punot dulo ng problema na si Tambaloslos, yung kanyang pinsan, hindi naman niya kinastigo. Hindi naghahanap talaga ng solusyon si Bongbong Marcos. Or hindi niya talaga mahanap ang solusyon kasi kasabwat siya. Anong punto ko rito, mga kababayan? Yung sinasabi kong pagbagsak ng tiwala. Kahit anong pangakong gawin ni Bongbong Marcos, isipin mo pinagmalaki mo yung flood control projects. Tapos bumagsak. Tapos hindi mo inaayos ng maayos. Eh di wala talagang tiwala ang taong bayan. Mauuwi tayo sa puro pangako, pero ang Pilipino gutom. Anong kalalabasan? Kahit anong sabihin ni Claire, kahit anong sabihin ni Tito Soto, kahit anong sabihin ng mga Rimulya, ang taong bayan hindi na magtitiwala. si Martin Romualdez. Naimbestigahan ba? Di pa up to now. Dahil pinsambuo niya ito, kasama niya mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Humarap na noon si former Speaker Martin Romualdez sa ICI at bahagi siya ng pinakakasuhan sa Ombudsman. Kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects. Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region, ang balwarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Hindi lang si PBBM ang inatake ni Singson. Si Palace Press Officer at Secretary Eric Castro, dati na raw attack dog ng Pangulo, pero kalaunay inappoint naman bilang USEC.
After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Atakdog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Yan. Ay, nako. Si Claire, alam mo, si Claire, siya lang ang nakikinabang. Kasi yung banat ni Claire is not really effective. Lalo pong nasira, sa totoo lang, lalong nasira si Bongbong Marcos. Lumabas po si Bongbong Marcos na duwag. Tapos, anong meron kay Bongbong kung hindi trolls? Kasi si Claire hindi naman umaarting USEC eh. Hindi rin siya umaarting abogado. Ang arte niya troll. So, in short, nakikita nyo ba? Kasi kung effective ang pagtatanggol ni Claire kay Bongbong Marcos, hindi lalagapak ang trust rating ni Bongbong. Lagapak pa rin. So, in short, wala ding silbi si Claire. Pero, si Claire may kinita. Pwede siya nakinabang. So, yung taong bayan, yung pera ng taong bayan na pinambayad kay Claire, nagamit ang taong bayan. Hindi rin nakinabang si Bongbong. Sino lang ang panalo? Si Claire. Panalo yung vlog niya. Pinapanood siya. May sahod pa siya. Malamang may bonus din yan. Pagtanggol mo yung ganyang kahirap. Ano yan? Hero ba? Si Darna ba yan si Claire? Para ipagtanggol niya yung ganyang kahirap ng libre? Ng maliit lang ang bayad? Wag na tayo. Sinong na? Yumaman. Siya lang. Agarang sagot ng Malacanang. Tila pinipilit na lang daw dumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Hindi raw nagpapakabayani si PBBM ayon kay Castro at obligasyon nitong linisin ng gobyerno. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para ibagsak siya. Yan ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng iilan sa kanila. Kaya raw pinipili ng mga ito manira. Una nang isiniwalat ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon. Tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo at hindi nabigyan ng director-level position ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025. Tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga paratang sa 2026 sa pagpatak ng 40 years matapos ang ouster ng ama ni PBBM na si Marcos Sr. noong 1986. Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba. Teka muna. Yung sinabi ni Singson, mamaya papaliwanag natin yung 40 years. Yung huling pagkakatanggal ng kanyang tatay ay may ibig sabihin, 40 years. Explain natin mamaya. Noong 1986. Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba ng palasyo tungkol sa hamon niya sa debate. Kasabay nito, balak din ng dating presidential friend ang pagkasa ng one-time big-time rally para ipanawagang labanan ng korupsyon at anyayahan ng ilang mga grupong dumalo. Para sa agenda. Yan, hinamon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
Sa harap